Heto na po ang pinakahihintay ng lahat. Tinupad na po ni PBBM yung kanyang goal na maibaba ang presyo ng bigas hanggang sa 20 pesos per kilo. Inumpisahan na po ni PBBM mga kaistorya at ipinost na po niya yan sa kanya pong Facebook account. Kagaya po ng nakikita ninyo dito po sa aking tabi na ang sinasabi po 20 pesos kada kilo na bigas, iyan ang pangako at ngayon sinisimulan na natin itong maisakatuparan sa Visayas region. Proud ang Pangulo and of course mga kaistorya, proud na din po tayo dahil may mabibili na ngayon na 20 pesos po na bigas sa merkado. At ito pong pangako na ito mga kaistorya, ilang beses bang binatikos ang Pangulo natin dito? Nakala mo bagay hindi kayang tuparin ng Pangulo dahil sa pagkataas-taas ng presyo ng bigas na inabutan niya. Umabot pa nga ng mahigit 70 pesos per kilo mga kaistorya. Sa nakarang administrasyon sa Mindanao, umabot ng nasa 80 pesos eh. Binalita pa nga ng mainstream mga kaistorya yan eh. Di ho ba? Ay ginawan ko po yan ng dedicated content and of course may mga magre-react na naman ngayon. At totoo nga na may nag-react mga kaistorya. May nauna na nga agad na batikos. Expected po natin yan mga kaistorya. Paano naman gagawin ng Pangulo na maibababa sa 20 pesos ang presyo ng bigas na hindi magiging kawawa ang mga magsasaka? Mga kaistorya, isa lang po ang solusyon. Bilihin ng gobyerno ang palay ng mga magsasaka. At yan ang gagawin ng gobyerno natin. Paano naman yun? Sa dami naman ng palay sa buong bansa. Aba paano magagawang bilhin ng pamahalaan yan at saan naman nila yan i-stock? Preparado po si PBBM sa ganyan mga kaistorya. Malayo ang tanaw nila eh. Plinano, ginawa dahil may preparasyon na gawa nga ng Pangulo mga kaistorya sa pamamagitan po ng mga rice processing centers sa buong bansa na ginawa na po ni PBBM. At heto po ang balita tungkol dyan mga kaistorya. Ayon po sa Philippine News Agency, ang sabi 150 rice processing centers built under PBBM, more in the offing. President Ferdinand R. Marcos Jr. on Tuesday renewed his administration's push for agricultural modernization, announcing that 150 rice processing systems have already been built nationwide with more lined up for completion and construction starting this year. So hindi pa nakontento si PBBM dun sa 150 rice processing centers nationwide. Mas marami pa daw pong mga gagawin at makukumpleto ngayong taong 2025. Ito po ang sabi ni PBBM. Bahagi ito ng mas malawak nating layunin sa ilalim ng ating administrasyon na kapag patayo na po tayo ng 150 na ganitong rice processing system. Ang gusto po sana naming gawin ay bawat, pero yung malalaking probinsya kailangang dalawa. Aba, hindi lang isa bawat probinsya, yung malalaki dalawa. At the very least, bawat malaking rice growing. Ganun. Ay salamat naman. Alam nyo, kung hindi ako nagkakamali, mga kaistorya, hindi kayang tapatan ito ng mga nakaraang administrasyon kasi tinutukan po talaga ni PBBM mga kaistorya ang agrikultura. Nirenew niya po ang agrikultura kasi sa totoo lang ang mga farmers po sa mga nakaraang administrasyon pinabayaan o napabayaan. Ang totoo, ang dami po diyang mga magsasaka na daang libo na mga kaistorya kung hindi ako nagkakamali. Nabigyan na ng titulo sila na mga magsasaka. Kanila na, pag-aari na nila yung mga lupaing sinasaka nila na hindi nagawa ng mga nakarang administrasyon, mga kaistorya. At kinundoon pa binayaran pa ng gobyerno yung mga moroso nila dun sa lupa na kanilang sinasaka. Binigay na nga sa kanila, may titulo na, binayaran pa ng gobyerno natin. Salamat naman po sa atin pong gobyerno. And of course, hindi na naman yan matatanggapin ng mga galit sa administrasyon. Mga kaistorya, totoo naman na talaga may mga bumabatikos. At, well, normal nang may nanira, normal nang may bumatikos, pero kakaiba talaga ngayong taon, mga kaistorya. Kagaya po nito, si Vice President Sara Duterte ay nag-react at ito ang kanyang sinabi. Balita po ni News 5. Baka binubudol na naman nila yung mga tao.
kinuwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang planong pagpapatupad ng Department of Agriculture ng 20 pesos kada kilong bigas. Naunang sinabi ng Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel na uumpisahan muna ito sa Visayas at saka ipatutupad kalaunan sa buong bansa. Ayon kay Duterte, kung makakapagbenta nga ng bigas sa ganitong halaga, baka hindi ito pantao kundi panghayop. Grabe no. Kapag ginamit kasi ang subsidiya ng gobyerno o ginamitan ng subsidiya yung pagbili ng palay, maibebenta nila yan mga kaistorya sa taong bayan na hindi nila kailangan magpatubo kaya napakamura. Kasi nga ho, pera ng gobyerno ang ginagamit. Hindi kagaya sa mga negosyante, pag binili nila ang palay, mga kaistorya, ibebenta nila yung magiging bigas noon ng napakataas na presyo. Kasi kailangan nilang kumita. Kakargahan nila yung lahat sa transportation, sa sako, yung sa sa rice mill, yung sa manpower, lahat ikakarga yun dun tapos kakargahan pa nila mga kaistorya ng profit nila. Natural napakamahal, pero pag sa gobyerno wala yun eh, kasi sagot lahat ng gobyerno. Kaya paano sasabihin parang na hindi pang tao? Grabe na ang grabe po ito mga kaistorya. Mabigat para sa akin na matanggap itong sinabi na ito. Duda rin ang bisis sa timing ng pagpapatupad nito lalo't nalalapit ng eleksyon. Ganon. Ito, kinote yung sinabi ni BP Sara. Sa totoo lang, nung sinabi na 20 pesos per kilo na bigas ay nagsinungaling yung nagsabi. Alam niyang di kayanin, pero pinaasa niya ang mga tao na ibibigay yun. Kinaya ni PBBM ngayon, paano yan? Paano yan? Di ba? Mayroon akong pagdududa na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pantao, panghayop, hindi mga hayop ang mga Pilipino. Baka binubudol na naman nila yung mga mind conditioning to eh. Brainwashing to eh. Sana naman magtulungan na lang ang mga kaistorya kasi taong bayan naman ang pinaglilingkuran nila, di nila kailangan mag-away-away. Di po ba kaya nga iniluklok sila ng taong bayan para maglingkod sa mga Pilipino, para magtrabaho para sa Pilipinas? Bakit kailangan magbangayan? Di ba? Bakit kailangan magsiraan? Hindi ba pwedeng magtulungan mga kaistorya at ma-appreciate yung magagandang ginagawa para sa taong bayan? Pwede naman sanang ganun mga kaistorya. Nakaya ni PBBM ang 20 pesos eh. Samantalang, sa nakaraan pong administrasyon, si former President Rodrigo Duterte, sinabi niya nag-utos siya noon sa Congress na trabahuin yung rice tarification law para bumaba ang presyo ng bigas hanggang sa 7 pesos. 7 pesos, take note that. Hindi yun nagawa. Sa halip, mga kaistorya, pumalo ng hanggang 80 pesos noon ang presyo ng bigas sa nakaraang administrasyon, somewhere in Mindanao. Totoong nangyari po yan. Ito, tingnan nyo, itong sinabi ni Impact Leadership. 7 pesos versus 20 pesos per kilo of rice. Yung video ni former President Rodrigo Duterte ito mga kaistorya. Ang sabi dito, Duterte's son, Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte, recently called President Ferdinand Marcos Jr.'s campaign promised to lower the price of rice at 20 pesos daw, biggest scam. Natupad pa, paano masasabing biggest scam? Natupad ni PBBM ngayon eh. Paano yan? Ito yan eh. Sinabi po yan noon, kung hindi ako nagkakamali, SONA noong 2019. Ito, balita ni GMA News Online, yung title, Congress grants Duterte's wishes for tax reform, rice tarification, tobacco tax hikes. Ito, i-quote ko lang itong paragraph na ito dahil dito nabanggit mga kaistorya, yung 7 pesos per kilo. We need to switch from the current quota system in importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers. Reduce the price of rice by up to 7 pesos per kilo. Ayan, binanggit. Ako, yung rice tarification law, sa totoo lang, nagpapataas sa presyo ng bigas. Bakit? Yung mga imported rice, pinapatawan ang tariff. Natural. Tataas ang presyo ng bigas. May tariff tax yun eh. Natural, mga kaistorya, yung mga wholesaler and retailers, papatong din nila doon yung tax. Pagkatapos, papatong pa rin sila ng tubo nila. Isa sa purpose kasi, para mga kaistorya, hindi yung tax umano ay mapupunta rin sa mga magsasaka, ganito, ganyan. Yung para ma-prioritize umano, hindi ma-dominate umano yung local rice na pinoproduce ng mga farmers. Nangyari ba? Sa dekada ng pag-i-import ng bigas, sino naging kawawa? Mga magsasaka. Bakit? Sa halip natutukan yung sektor ng agrikultura, ang ginawang solusyon ng mga nakaraang administrasyon, mag-import ng bigas. Kasi nga raw, kapo sa supply ng bigas. Bakit? Pinabayaan nilang mga magsasaka eh.
Panahon ng Marcos Sr., mga kaistorya, sa halip na tayo nag-i-import ng bigas, nag-e-export tayo, nagsusupply tayo sa ibang bansa. Pinabayaan. Bakit? Ang sabi, ayun, ang laki pala umano ng corruption sa sa importation of rice. Ay, inimbestigahan din mga kaistorya, di ba? During the former administration. Balitang-balita yun naman, di ba mga kaistorya? Patalastas po, sa mga naghahanap at gustong bumili ng mga dekalidad, matibay at mura na hollow blocks dyan po sa bandang Butulan, Kabanggan at iba Zambales sa Siete Brillantes na kayo bumili. Doble ang matitipid po ninyo. Bakit kamo mas mura kaysa sa iba? Unang-una. Pangalawa, kapag sinabi ninyong ni-refer kayo ni Juan Historiador, bibigyan nila kayo ng discount. Kaya tawagan po ninyo, screenshot ninyo ang kanilang contact number. Ang lokasyon po nila mga kaistorya ay along Paitan Road, yung kalsada na papunta po ng Taugtog Elementary School, Project 4, Barangay Batonlapok, Butulan, Zambales. Nagkakaubusan dyan, nag-uunahan dyan ang mga customers. Kaya ang ginagawa po nung iba, bago pagawin ng Siete Brillantes, binabayaran na nila para siguradong ma-prioritize po sila. Yan po ang mga balita, impormasyon, kuro-kuro, opinion, komentaryo, kritisismo na maibabahagi sa inyo ng inyong kaistorya. Maraming salamat po sa mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Shoutout sa inyong lahat. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat din sa mga bagong viewers natin. Kung nagustuhan ninyo ang ating content ay maaari po kayong mag-subscribe. Nagpapasalamat tayo higit kanino man sa atin pong Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas.